Hello mga kaits, Unlimited Korean Barbecue is everywhere. Pero merong place sa Ortigas na marami nagsasabi na may masarap na premium meats tapos hindi lang daw ito puro hype. Sulit ba talaga? Or another overrated samgyup place? Tara, alamin natin. Let's go! Sa Sulit o Skip, hindi namin hinahanap ang pinakamura o pinakamahal. Hinahanap namin ang pinakamagandang value para sa perang ilalabas mo. Lahat ng review ay gumagamit ng iisang scorecard para magiging patas at consistent ang bawat verdict. Ang laki niyan. Yan pa lang isang part Tapos meron pa silang ilang slices dito. Wow! Gusto ko lang i-highlight ang ganda ng kulay, ang ganda ng quality. Lutuin na ni Mommy B yung ating paborito na beef enoki. Kahit saan kami mag-unli samgyup, unli yakiniku, kapag meron itong beef enoki na to, nakakarami talaga kami nito. Wagyu cubes, naluto rin. Ito yung isa sa mga meats na hindi ko maintindihan lutuin. Parang ang effort niya masyado. Napakalaki ng kanilang dining area. Bagong-bago pa. Walang lagkit. So overall, sulit ba siya o skip? Sulit ba siya o skip? Nandito kami ngayon sa Hyongjae Prime Korean Barbecue sa City Golf Plaza, Ortigas. Aalamin natin kung sulit ba o skip. Tara, let's go! Located ang Hyongjae Prime sa City Golf Plaza, Ortigas sa may Pasig City. Kilala sila sa kanilang mga only Korean sets na nagsastart sa 649 beef pork chicken na yon. Tapos meron pa silang 999 na merong premium meats. Merong chuck roll, Wagyu cubes, USDA ribeye, at iba pa. Tapos kapag nagdagdag pa kayo ng 200 pesos doon, meron pa kayong unlimited tempura, karaage, and many more. Open ang Hyongjae Prime from 11 a.m. tapos ang cut-off daw nila 12 midnight. Kung gusto niyo magpa-reserve, 0917-180-6248. 0917-180-6248. Kontakin niyo sila doon para matupad ang inyong only Korean barbecue dito sa Hyongjae Prime. Kung location at parking lang ang pag-uusapan, napakalapit ito sa mga opisina along Ortigas. Tapos yung parking, unlimited halos kasi ang laki ng parking dito sa may City Golf. Bukod sa kanilang mga only sets, meron din silang mga bento meals starts at 250 pesos hanggang 300 pesos. Panalo, di ba? Tapos pwede rin itong gawing take-away sets. Napakalaki ng kanilang dining area, bagong-bago pa, walang lagkit, at naku, napakalinis mga ka-eats. Yung ventilation naman, okay na okay, at may exhaust bawat table, tapos malamig din. Meron silang bar dito sa gitna, tapos very modern yung kanilang interiors, at yung table spacing, saktong-sakto naman. Family-friendly siya? Yes, family-friendly. Ingat-ingat na nga syempre sa grill kasi yung grill nakataas siya at baka lang magkapasuan kapag malilikot ang mga bata o hindi natin nabantayan. Tapos meron silang malaking area, perfecto for mga barkadas at mga office gatherings. Meron din sila ditong private room just in case gusto nyo ng more privacy for your dining experience. So I believe mga good for 10 to at least. Tapos meron pa silang couch dito at ang maganda dito mga kaits, mukhang pwede kayong mag-karaoke. Aba, kompletong-kompleto. Yung grill nila dito maganda kasi nakababa, mas may space, at ang ganda rin ng lighting. Oh, perfecto kung meron kayong mga lunch outs with your friends or pwede kayong after work gimikan, pwede rin dito sa Hyongjae. Unang dumating yung kanilang mga drinks na kasama na sa unli set. Merong iced tea at parang green na iced tea na mukhang neon lights, juice siya, cucumber juice. Mayroon silang salad at lettuce, saka cheese. Tapos ito yung parang spicy salad na Korean. Meron namin silang sauces dito. Siyempre, di mawala ang fish cake, japchae, kimchi, cucumber, radish, bean sprouts, at marbled potatoes. Bago ko ipakilala yung mga meats nila, ito nga pala yung terms and conditions. So minimum of 2 persons per table is required. Additional of 200 shall apply to solo diners. Okay? So sa mga magtatanong kung pwede ang solo diners, pwede pero plus 200 pesos siya. Tapos only samgyupsal is only valid for 2 hours. Bawal mag-take away.
Tapos 200 charge kapag kayo ay may leftovers. Below 3 feet, libre pa. 3 to 4 feet, 50%. Tapos above 4 feet, full charge na mga ka-eats. Tapos each table is served only one complete steamed egg. Additional refills is 60 pesos per serving. Tapos menu selection shall be uniform for all guests at the same table. Mixed menu selections is not permitted. Okay, so kung lahat kayo 649, 649. Kung lahat kayo 999, lahat kayo 999. Dumating na lahat ng beef. So ito, I believe, yung plain na beef. Walang halong kahit ano. Ito may spring onion and marinade. Yakiniku. Ito yung kanilang gochujang. Ito yung bulgogi. Ito yung may enoki. Ito naman yung kanilang USDA ribeye. May T-bone, may hanging tender, merong chuck roll, at merong wagyu cubes. Itong lahat na to, included ito sa 999 na premium set. Para mabilis maluto, ito na muna yung ating beef. Ang uunahin natin. Magaganda at maninipis yung hiwa. Tapos, mukhang saktong-sakto yung kanilang temp at mukhang mabilis lutuin. Next natin lutuin is yung kanilang yakiniku. So habang naluluto yung ating regular beef belly, dito na tayo sa yakiniku. Maganda to kasi pag yakiniku, I believe medyo manamis-namis yung kanilang sauce. Tapos ang maganda dito, meron pa silang spring onions na kasama. Dumating na rin yung mga pork cuts nila, mga ka-eats. Makapal na pork belly, manipis na pork belly. Halos same naman yung mga marinade. At ito meron pork enoki. Tapos itong one time only na steamed egg. Kapag nagdagdag kayo niyan, plus 60 pesos na. Pwede pa rin. Si Mommy B muna ang in charge sa pagluluto. Kasi masarap naman siya magluto. Tapos yung mga kids kumakain na ng beef belly. How is it so far? How's the beef? Is it soft? Is it chewy? Cooked just right? Yeah. Okay, very good. Stop. How about the steamed egg? Oh, I haven't tried Not yet. Okay. Enjoy, enjoy. So ito, maapoy-apoy na yung ating grill. Malakas naman yung kanilang egg sauce. Pero kailangan nyo syempre ibaba para hindi kayo mausukan. Lutuin na ni Mommy B yung ating paborito na beef enoki. Kahit saan kami mag-Anli Samgyup, Anli Yakiniku, kapag meron itong beef enoki na to, nakakarami talaga kami nito. Kaya dapat masarap to yung J Prime, okay? Siguraduhin yung masarap i-touch. Titikman ko na yung kanilang beef belly. Sausaw natin sa sauce nila. First impression, medyo malitid siya. Medyo na-expect ko na based sa itsura ng cut kanina. Pero, kahit malitid siya, hindi naman siya super tigas. Tapos masarap yung marinade. Mama, it doesn't taste spice. Premium ba siya? Parang hindi masyado. I tried it. Pero, Spicy because it's not yung lasa masarap. Ito yung kanilang steamed egg. Yung steamed egg nila, nakalimutan namin, or hindi namin naman kasi alam. So kung kakain kayo dito, tapos with kids, huwag niyong ipapalagay yung parang chili powder kasi merong chili powder at yun, hindi na makain ng kids namin. Tingnan natin maanghang. Medyo may konting hint of spice siya. Wait the door. At shout out pala dito sa bean sprouts sa sides. Masarap. Naluto na rin yung ating beef enoki. Masarap. Lalo na kapag sinausaw sa kanyang parang homemade to na medyo mas manamis-namis na samjang sauce. Palayo. Ito na yung ating USDA ribeye. Lutuin natin ng matikman na mga ka-eats. Ang laki niyan. Yan pa lang isang part Tapos meron pa silang ilang slices dito. Wow. Disclaimer lang pala mga ka-eats. Invite ito Pero as you notice naman, very honest naman tayo sa ating mga reviews. Paalala ko lang din, 2 hours lang yung time limit tapos no leftover siya. Okay? Kapag kayo ay nag-leftover, plus 200 pesos. Pwede bang mag-solo dining? Yes, pwede. Pero kapag solo diner kayo, plus 200 pesos din yun, mga kay. So, maghanap na lang kayo ng kasama, magtawag kayo ng pinsan, ng kaibigan, or mag-shotgun date kayo para hindi kayo masingil ng plus 200. Malay nyo, ilibre pa kayo ng date niyo. Kasalukuyang hinahati ni Mommy B ang ating USDA ribeye bago siya maluto ng tuluyan. Para kapag naluto na ito sa ating doneness na gusto, ready to eat na siya agad.
Ang dami pa nating uubusin na karne. Wild to. So, itong lahat na to, pasok yan sa premium set. Kapag kayo ay nag-premium na 999 dito sa Yongje Prime sa may City Golf Ortigas. Hello, babies! Good news, manipis lang naman at mabilis maluto yung USDA ribeye. Kaya ito, luto na siya. Tikman na natin. Sausaw muna natin sa sauce. In fairness, okay naman yung lambot niya. Steak na talaga. Sarap. Tapos gusto ko na meron siyang rosemary. Tapos syempre, sa pag-ribeye, mayroong konti tabak. Siyempre mga kaits, huwag nyo nang i-expect na sobrang premium siya kasi hindi naman siya kasing level ng mga ribeye sa mga steakhouse. Pero, yung lambot pwede na for a Korean barbecue. Tapos masarap pa. I-grill na natin yung iba pang premium meat. So, meron tayong Wagyu cubes, meron tayong hanging tenders, at yung kanilang chuck eye roll or chuck roll. Mamaya na itong porterhouse or T-bone. T-bone. Dumating na rin yung mga additional na 200 sa premium. So, meron tayong salmon sashimi, tempura, chicken karage, at yung kanilang mga maki rolls. Habang hinihintay natin maluto yung mga premium meats, ito muna tayo sa add-on. Plus 200, makakuha na kayo ng Andy salmon sashimi, Andy tempura, Andy karage, at Andy maki rolls, mga kaits. Panalo, di ba? So ito, Andy salmon sashimi muna tayo. No. Gusto ko lang i-highlight ang ganda ng kulay, ang ganda ng quality. Kung pwede nyo pa-order ng paulit-ulit to, yung 200 na yun, sobrang sulit na. Next ay itong teeny-tiny na tempura. Ang liit talaga. Kaya sinatawag na teeny-tiny. Kaya ang liit. Pwede natin masarap. Mukha naman siya. Kung may sa tempura, pwede na rin. Pero, disclaimer, sobrang liit talaga niya. Ito naman yung kanilang chicken karage with mayo dip. Parang nasa siyang ginger. Ganda ng karage flavor niya. Chicken best yung gamit nila, kaya medyo kailangan perfect yung pagkakaluto. And buti naman, okay naman yung luto. Malutong pa rin naman siya. Tapos, sakto. Nandun talaga siya sa border ng dry at juicy. Ito yung isa sa kanilang mga maki. Fresh, malasa, at sigurado mabubusog kayo dito. Kaya huwag kayong magpapatrap. Ito naman yung isa, parang kani and salmon na maki. Mukhang spicy. And I'm gonna get chicken first. Oh, rock. Mommy, gonna get meat salad. Kahit makarami ako nun, Also, pwede na ako sa'yo. Sulit siya dahil sa salmon. Spicy salmon roll. Ito na yung hanging tender steak. Yes. Very tender. Well, so far, lahat ng premium cuts, ito yung pinakamalambot. Chuck roll. Cheers. Diba na-overcook naman siya? Pero, siguro when cooked properly, malambot siya at masarap. Ito na yung kanilang T-bone steak. Lutuin na natin. I believe ito na yung last sa kanilang premium meats. Wagyu cubes. Naluto rin. Ito yung isa sa mga meats na hindi ko maintindihan luto. Parang ang effort niya masyado. Kasi parang 4 corners. Hindi lang 4 corners. Cube siya. So mga 6 corners. Tapos talagang nagtitake siya ng time. So sa mga mahilig ito sa ludo ko sila. Buti na masarap. Hindi sa lasang artificial. Pwede. Ito na yung kanilang T-bone na pinakihintay ko. Tingnan natin, masarap ba?
Good. Ang lambot. Gusto ko rin na lasa siyang butter kasi serve siya with butter. Pero sa mga premium meats, favorite ko si hanging tender. Next ay itong T-bone. Tapos syempre si rib eye. Wagyu beef or Wagyu cubes. Tapos next or pinaka-last, si chuck roll. Yung pwesto namin, pili ko wag kayo pwesto dito malapit sa aircon or yung grill ata siya. Kasi napansin na yung Mommy B na parang tagal namin makaluto. So ito, nasa 4 course pa lang kami. So natikman na namin yung mga beef, yung mga premium. Okay naman siya. Yung regular beef nila, as mentioned ko kanina, medyo malitin. Pero yung premium meats, when cooked properly, siguro with the right situation, malambot siya at masarap. Ito na yung pork eroki nila. Medyo natusta na namin. Buti naman medyo uminit yung grill. Masarap. Medyo malutong pa. Habang iniintay natin maluto yung ating pork, no, iskuran muna natin yung mga bagay-bagay so far. So yung meat nila, I believe mga nasa 7, 7.5, 7 out of 10. So siguro 7 out of 10. Kasi nga parang, siguro dapat kahit hindi ka masyado marunong magluto, yung meat dapat should speak for itself, no? Yung sides, hindi ko mga 8 out of 10. Masarap naman siya. Very legit yung lasa. Ika-count ko as sides yung kanilang mga maki, yung extra maki, yung sashimi, na maganda yung quality, kaya 8 out of 10. Yung quality overall, siguro nasa 8.5 out of 10. No? I believe yung quality ng overall na ino-offer nila, maganda. Tapos yung experience naman namin so far, maganda rin. Variety, wala akong masabi. Sobrang lawak ng variety. For the price range din, na-justify naman niya na malawak yung variety. So very sulit siya so far. Yung variety, I believe, mga nasa 9 out of 10. Okay? Yung service, nabilis mo mag-refill. Mga nakikita namin mga sa mga diners around us, okay naman sila. Mabilis din tawagin yung staff. Tapos, hindi naman matagal dumating yung mga hinihingi. Friendly ba? Okay naman. Saktong-sakto lang. Hindi naman sila masungit. Hindi sila overly friendly, which is good for us. Kasi parang ayoko rin minsan yung naka-hover lang din around you. Parang nakakailang kumain. So, at least, sakto lang. Grill changing, parang hindi sila attentive sa pag-change ng grill. Sa plate change, parang wala din masyado. Water refill, nakapagpa-refill kami water at mga drinks, okay naman so far. Okay? So, value for money ba siya? So, para sa mga Wagyu cube lovers, sa mga team dinners, gatherings, plus points sa family celebrations, at syempre date night, okay siya. Pero, hindi siya ideal kung medyo naka-budget kayo kasi medyo may kamahalan. Okay? Tapos siguro kung gusto mo ng sobrang daming sides, ito sakto lang naman yung kanyang mga banchan. Chapchan. Banchan. Sakto naman yung dami, no? So, pero yung 999 na plus 200, I believe, sulit na rin yung babayaran ninyo. Kasi may cut siya ng steak. May mga iba't ibang klaseng premium meats na when cooked right, sobrang masusulit nyo. Tapos yung quality ng salmon sashimi niya, panalo. Nagustuhan din yung kids namin yung karage. Yung tempura, although on the smaller side, masarap pa rin naman siya. Okay? So, sulit meter. Wala, no? Ambience, siguro nasa 4 out of 5. Malinis, maaliwalas, bagong-bago pa kasi siya. Yung food, kahit medyo nag-fail kami sa pagluto ng iba, siguro bibigyan ko pa rin siya ng 5. Kasi maganda yung variety and yung quality okay pa rin naman. Service, siguro dahil hindi sila masyadong attentive, kahit mabilis naman sila, nilagay natin sa 4 out of 5. Value for money, 4 out of 5. Okay? So overall, sulit ba siya o skip? Sulit ba siya o skip? Sulit pa rin naman, mga guys. For the 999, kahit sabi mag 649 kayo, pwede na siya. Kasi okay naman talaga. Maganda yung lugar. May impress yung date ninyo. Kung kakain kayo dito as a family, panalong-panalo na rin. So, for me, for us, sulit na sulit siya, mga guys.
So kung naghahanap kayo ng Korean barbecue na mas nakafocus sa quality ng meat kaysa sa sobrang dami ng choices, masasabi kong sulit itong Hyongjae Prime. Pero syempre, again, depende pa rin yan sa panlasa nyo, sa budget niyo at sa hinahanap niyong experience. For us, sulit siya. So, ano bang restaurant ang gusto nyong isunod natin sa next episode ng Sulit o Skip? I-comment nyo naman down below, baka yun na ang susunod naming kainan. Maraming salamat sa panonood mga ka-eats. Until our next Kain at Gala and until our next episode dito sa Sulit o Skip. Bye-bye!